Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, halika, pag-usapan natin itong eksena na nangyari sa pagdaan ni PNP Chief Marbil sa EDSA busway. Diba? Dito makikita mo yung kaliwat kanan na pag-violate ng mga to sa EDSA busway. Hindi lang actually si Marbil. Very recent lang, just on the top of our head, very recent lang, anak ni Raffy Tulfo. Then prior to that, sino pa? Si Chis Escudero, si Wing Gatchalian. Imagine mo, puro mga, kundi law enforcer, lawmaker, ang nag-violate ng mga batas. Okay guys, I'm not 100% sure but ito daw si PNP Chief Marbil galing ng Leyte. Okay? So, I don't know kung gaano siya kapamilyar sa mga bagay-bagay dito sa Metro Manila na ipinagbabawal at inaalaw. So, ayon nga dito sa DXL News na pinost nila. Sabi ni Marbil, meron naman pong guidance ang pulisya in the use of EDSA busway. So, while on duty or emergency, you can use that. Sumagot naman itong si Secretary Vince Dizon, DOTR Secretary. Ayon sa kanya, 5 opisyal lang po ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice ng Supreme Court. Diba? Ang pagkakaalam ko rin, ang allowed din dyan, maliban dito sa mga to, yung mga emergency cases such as ambulance. Diba? Ano sabi dito ni Secretary Remulla? Pakinggan natin. We confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway. Is the kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to? I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Okay. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. But he was aware of the emergency. Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials? Nagmamadali kasi may meeting siya with Secretary Remulla. Pero ayon nga sa sinabi ni Secretary Remulla, hindi naman niya pinapunta itong si Marbil para mag-violate ng mga traffic rules. Isa lang pwede nating isipin. Una, hindi tinotolerate ni Secretary Remulla yung maling ginagawa ng mga tao niya. Diba? Ang PNP ay galing or under ng DILG. Kasi kung sasabihin, eto yan kung sasabihin ng Secretary Remulla, emergency siya May mga bagay na pwede rin nating isipin. Was that an impromptu meeting? Pwede mo bang excuse na, kasi si Secretary Remulla. Diba? So, dahil may si Secretary Remulla, pwede akong lumahan sa EDSA busway. Tapos yan ang maririnig mo kay Secretary Remulla. Laglag pa nga po. Ha? Well, kudos to Secretary Remulla dahil hindi niya kinonsinte yung maling ginawa ng PNP chief, di ba? Pero dito makikita mo yung pagiging entitled ni Marbil. Ano ba yung tingnan natin, ano ba ang definition ng emergency pagdating sa PNP?
Is this life and death situation? When can you declare na meron akong emergency? Is it dahil pinatawag ka lang ni Secretary Remulla, so that's an emergency to you? Or there's a life and death situation na kailangan mo? I will understand if there's a life and death situation. Pero yung a-attend ka lang ng meeting with Secretary Remulla and you see that as an emergency and use it as an excuse para makadaan ka sa EDSA busway, I think that's bullshit for me. Diba? Ano pa sabi rito ni Secretary Remulla? Especially high-ranking officials with regard to the use of the EDSA busway or on how to classify emergency situations. Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Very good question. Tingnan natin yung sagot ni Secretary Remulla dito. Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. Boom! Secretary niya, ha? Kahit siya daw, hindi dumadaan na sa busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Boom! Again. Again and again. So, zero tolerance policy. Di ba dapat mas malaki yung yung pinapataw na penalty, lalo-lalo na kung ikaw ay senador, congressman, at saka police enforcer. Kasi you are expected to know the law. Di ba? Paano ka magiging law enforcer if you don't know the law? Or, you know the law and still, you choose to violate the law. Di ba? Oh. Anong sabi? Sa mga provisions ng mga batas natin. Ignorance of the law excuses no one. Especially siguro, no? Hindi makarugtong. Especially naman siguro dyan sa mga law enforcers natin. Paano ka magiging law enforcer kung hindi mo alam ang batas? Lalo na yung mga gumagawa ng batas. Diba? O, balik tayo kay Sec. Remulla. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of yung until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. Last from my answer, you mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na magbabiolate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Kudos kay Secretary Remulla. Sana lahat ng mga public officials ay gaya mo. Kaya nga sabi ko, pwede bang patawan ng administrative case itong si General Marbil? Diba? Sana hindi to ma-debogsinas na pinabayaan lang. Sana, Secretary Remulla, may imbestigahan nga at masampahan ng administrative case itong si Marbil kung meron man siyang na-violate sa pagiging public official niya. Diba? Sa pagiging PNP chief niya. Sir, sabi niyo kanina, General Marbil was aware of the operation. Mayroon kayong constant communication doon sa operations at you asked him to appear doon sa emergency meeting but you did not order him to use yung sa busway. Is that a correct interpretation na siya yung sakay nung sasakyan na dumaan sa busway? I was not aware of the incident. I think, dito na pinag-usapan niya when I arrived. I was not aware that he violated any of that until today when it was brought up. I was not aware that if he was in that vehicle that is in question. You have more information than I do.
But I am aware that I did give him orders to proceed to our meeting post-haste. So you are not confirming, sir, na siya yung sakay? I cannot answer. I was not there. And we have not discussed that matter. Okay, thank you, sir. We confirm if Ang galing ng mga tanong ng mga, ng mga, what do you call that? Ng mga reporters natin. Sana ganyan, no? Sana ganyan sila katatapang. No, to ask questions. And again, kudos kay Secretary Rimulya for imposing the zero tolerance. At the same time, hindi niya kinukonsinte ang mali ng mga tao under sa kanyang ahensya. No? Like the PNP, NBI, PAO, and so on and so forth. No? Ang PAO pala, sorry, DOJ pala. Sorry naman. Going back. So, basically, ganito lang yan kasimple, guys. Sorry, ang NBI pala ay under ng DOJ. Tama ba ako? Oo. Double check ko, ha. Yeah. NBI is under DOJ. Anyway, so yun nga, we're very happy, no? Na si Secretary Rimulya hindi kinukonsinti yung mga ganitong gawain ng mga taga-PNP. At the same time, he's very transparent. Okay? Sa pagsagot ng mga info. And kung meron nga, no, kung meron man nalabag itong si PNP Chief Marbil, sana masampahan siya ng kaukulang kaso sa maling ginawa niya. 'Di ba? Kasi dapat lang talaga na hindi pa marisan ito. Lalo-lalo na ikaw ay PNP Chief. We expect more from you. 'Di ba? Tsaka sabi rin naman ng isang kasama nila na bumaba at si PNP Chief daw yung sakay. So akala nila dahil PNP Chief, palalagpasin sila. Hindi pala. Diba? Alam mo, sa totoo lang, may pinost nga ako sa Facebook. Sabi ko, ito na yung administrasyon na napakaraming abusong public official. Maliban dyan, maraming ganap. Diba? Ngayon, busy-busy ang Supreme Court dahil sa mga ganap na yan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ano sa tingin nyo ang opinion nyo. Give me your opinion about dito sa ginawa ni Rimulya. Which is, by the way guys, very quick one lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, magkukwento lang ako mabilis para makapag-thank you naman tayo guys sa ating mga mahilig at very generous na mga nagdo-donate. Ayan, share ko lang itong mabilis. Magkukwento lang tayo guys ng mabilis din. So yun nga, galing tayo sa mall kanina, bumili tayo ng gamot dahil yung parents ko kanina nag-underwent ng procedure. So may binigay sa kanilang gamot yung So yung katabi ng Mercury is basically yung Mercury nasa mall mismo. Paglabas namin magkapatid, may nakita kaming siguro, paano ko ba masasabi to? Teenage pregnancy. Bata pa siya. I think wala pa siguro siyang 20. Bata pa talaga. Tapos may may nakasalumbong sa kanyang what do you call that, jacket. Tapos makikita mong malaki yung tiyan talaga niya. So, siguro 7, 8, 9 months, ganyan. Una, yung kapatid ko yung bumili. Sabi, tinanong sa kanya, magkano yan? Sabi ng nagtitinda, 20 po isang tali. Nabutan siya ng kapatid ko yung 100. Tapos bumili lang siya ng isa, tapos binaabutan siya ng kapatid ko yung 100. So lumakat na yung kapatid ko. Tapos tinitingnan ko siya. Sabay lapit ko sa kanya, sabi ko, pag binili ko ba yan lahat, yung sa pagitang hawak mo, uuwi ka na.
Sabi niya, opo, uuwi na ako. So, binili ko lahat ng hawak. Tinanong ko, magkano yan? Sabi niya, kulang-kulang 400 yan. Okay, sabihin na natin 400. So, nung binigyan ko siya ng pera, nung inabutan ko siya ng pera, actually, 1,000 yung inabot ko sa kanya. No, hindi lang times 2, pero 1,000. Grabe yung thank you niya. Wala kaming dalang pagkain eh. Kung may dala pa kaming pagkain, baka binigay pa namin sa kanya. Diba? Meron pa ako isang kwento. Kami rin magkapatid yung involved. Saan ba kami galing? Hindi kami magkapatid yung involved. No, may kasama akong iba. Kumain kami sa isang Chinese restaurant sa loob din ng mall. So, ang dami naming natira. So, sinadya na namin yun para may mauwi nga kami sa bahay. Sabi ko, pang-almusal na natin tomorrow. Tapos, paglakad ko, papunta na ng parking. May mag-ama. Ang dala niyang bata, siguro nasa 2 or 3 years old. Yung pinunta namin mall, malapit sa isang public hospital. Sabi niya, ma'am, excuse lang po. So, hindi namin pinapansin. Pero sabi ko sa kasama ko, hindi ako mapakali. So, tumigil kami, tapos tinawag ko siya. Sabi ko, paano kita matutulungan? Sabi niya, ma'am, pagkain lang po. Yung hawak namin na ganyang kalaking bag ng pagkain, na ganyang kalaki yan. At mabigat yun. Hindi ako nag-judge ko. Sabi ko, pagkain? Eto, kunin mo lahat to. Sa'yo na to. Iuwi mo sa pamilya mo. Lahat yun malinis. Kumuha lang ako ng konti doon. Parang, inano ko lang yung cravings ko. Sa mga Chinese food na gusto kong kainin. May lechong Macau, may asado, may gulay. Kanin na nga lang ang kulang doon kasi hindi na nga ako nagkakanin. Grabe yung thank you nila. Grabe yung thank you nila. Hindi ko naman mabibigay yun, guys, kung hindi rin naman sa tulong nyo, sa mga super chats na binibigay nyo tuwing nagla-live ako eh. Sinisigurado ko na yung mga yon, dinodonate ko lahat, 100%. Wala po akong tinitira. So kung magkano nakukuha ko in a month, I make sure na may mga tao tayo natutulungan. Kaya sobrang thank you. Dahil sa inyo, may napauwi tayo ngayong gabi na nangangailangan. No? So, I'm very sure naman yung presyo ng pagkakabenta dyan. Halimbawa, 20 pesos. Siguro kita lang nila dyan 5 pesos. Yung sinobrahan na natin yung binigay natin sa kanya, pwede na siya makabili ng damit ng anak niya, o pwede makabili siya ng vitamins niya, or pwede makabili siya ng gatas niya. Diba? Kung wala kayo, wala akong matutulungan. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagbibigay tuwing nag-live ako sa Super Chat. Marami po kayong natutulungan. Anyway guys, again, maraming salamat and I'll see you in the next video. Bye guys!